when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI mga kapatid laban dito sa Church the Body of Christ mga kapatid. Ang ating topic na pag-uusapan natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia at referensya. Patutunayan ko na member of Church of God International o MCGI. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia at referensya. Patutunayan ko na members of Church of God International o MCGI mga kapatid. Affirmative natin si Brother Jules Lucban mga kapatid ng MCGI, at negative naman si Bishop Danilo Sumayang Jr. ng Church the Body of Christ mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang ating rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 5 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung meron siyang hinahanap, tuloy pa din hanggang maubos ang 20 segundo. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng 20 seconds. Ang unang lalabas sa bibig ninyo ay ang categorical, at pwedeng sabihin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong.
Rule number 3, 10 seconds explanation rule. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay tayo ng pangalan, at kung ang tanong ay saan mababasa, magbibigay tayo ng talata. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya during first cross examination na nilatag niya yon, ay automatic next question ko yan, at sa rebuttal doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning mula sa akin ay may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag, isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Hindi po pinapahintulutan ang pagbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, mangmang, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. Hindi ko papayagang maitanong yung mga ganyan na tanong kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Maaring pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang dulot ng debate na ito. So, ako nga pala si Rasha Vista, mga kapatid. Ako po ay isang Catholic. At ginagawa ko itong pagmo-moderate halos ilang years na din. At tayo po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator. Sumasang-ayon po ang affirmative. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Mr. Moderator, sumasang-ayon ako. Okay, so yun yung ating confirmation, mga kapatid. So, bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating nasa live. So, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Okay, salamat Mr. Moderator. Mga kaibigan, mga kapatid, ako nga pala si Jules Lucban ng Members of Church of God International. Ang ating patutunayan ngayon ayon sa Biblia ay ang MCGI, ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia. Salamat sa Diyos. Dako din tayo sa pagpapakilala ng ating negative. Maraming salamat, Mr. Moderator. Ako nga pala si Bishop Danilo Sumayang Jr. ng Church The Body of Christ. Maraming salamat sa mga nanonood ngayon, no? Ito pala ang ay pagpatuloy ho namin yung naputol na debate namin ni Bro Jules nung nakaraang linggo, no? Kasi nawala yung signal ko rito. So, hopefully na ngayon magtuloy-tuloy yung net para matapos ang usaping ito. Maraming salamat, Mr. Moderator. So mga kapatid, kung gusto niyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or you can tag your friends, mga kapatid. Simply just comment at highlights, mga kapatid. Dapat merong naka-hyperlink, nagsasuggest yan. Or kung meron kayong @followers, mga kapatid, dahil automatic na lahat ng inyong kaibigan ay matatag na dyan sa ating comment box, mga kapatid, para mas madami pang makapanood
ng debate na ito. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia at referensya. Patutunayan ko na member of Church of God International o MCGI. Brother Jules, your time start now. Okay. Maraming salamat, Mr. Moderator. At sa ating mga nakikinig ngayon sa live, mga kapatid at mga kaibigan. Ang ating paksang pag-uusapan ngayon, ang member sa Church of God International ay tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia. Ang katunayan, okay. Ano nga ba ang kahulugan, Puntahan muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng MCGI. Yan. Ang MCGI, mga kaibigan, ay kinuha yan sa dito sa sa Greek, basahin natin para mas malapit sa katotohanan. Sa Greek Bible, sa Greek. Ang sabi dito, Milos, Greek, Milos tis pankosmia ekklesia. Ayan. Yan ang kahulugan ng MCGI sa Greek, sa Greek mismo. Milos Theos pankosmia ekklesia. Yan. Ano nga ba ang pagkasalin diyan sa objection Mr. Moderator? Ang objection, bro. Pwede ba, Mr. Moderator, kasi nagbasa siya ng Greek, pwede bang pakibigay sa talata kung saan mababasa? Okay, so ganito, bro. Yung request mo, bro, depende yan sa kabilang panig, bro, ha. Pero ito tuloy-tuloy pa din. Brother George, continue ka lang sa iyong presentation. Depende yan sa kanya kung ibibigay niya o hindi, bro, ha. Dito. Pero tuloy-tuloy yan, presentation, bro, Jules. Proceed, bro. Okay, salamat Mr. Moderator. Huwag kang mag-alala, Danilo, ipapaliwanag natin yan. Alang-alang sa mga nakikinig. Okay? Pinapaliwanag natin sa mga nakikinig, sa Greek. Yung members, ang kahulugan sa Greek, Milos, Milos tis pankosmia ekklesia. Nangangahulugan, kaibigan, MCGI. Yan, napakalinaw, mga kaibigan, mga kapatid. Nakahango sa Greek, Milos tis pankosmia ekklesia. Yan. Mababasa yan, mga kaibigan, mga kapatid, dito sa unang Korinto, 10:32. Yan. Kinuha yan dyan. Tapos, Mateo 28:19. Ang kahulugan sa Greek, Milos tis pankosmia ekklesia. Nang ibig sabihin, members of Church of God International. Napakaliwanag. Biblical. Walang halong conclusion. Biblical. Unang Korinto 10:32. Mateo 28:19. Yan. Nabasa ba natin sa Biblia yung MCGI? Basang-basa. Sa Greek pa natin kinuha, Milos tis pankosmia ekklesia. Yan ang ibinigay na pangalan ng Diyos. Pinatunayan yan ni Apostol Pablo doon sa unang Timoteo 3:15. Ang sabi, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang malaman mo kung paano sa mga tao na ugaliin nila
sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ayan, napakaliwanag, pagkalinaw-linaw. Ang ibig sabihin mga kaibigan, itinagubilin ni Apostol Pablo sa mga tao na naugaliin nila sa bahay ng Diyos na ang tawag, iglesia ng Diyos. No? Hindi the body of Christ. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ganon ang tagubilin. No? Hindi ganon ang tagubilin ni Apostol Pablo. Ang bilin niya sa mga tao, lahat ng tao. Sa mga tao ang sabi. Ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Yun yung tinatawag sa pangalan ng Diyos. No? Doon sa Daniel 9 ng 19, no? Ang inyong mga tao, ang iyong bayan ay tinatawag sa inyong pangalan. Ayan. So napakalinaw na Milos tis Pankosmia Ecclesia. No? Ibig sabihin MCGI. O mga kaibigan, nabasa ba natin sa Biblia yung MCGI? Napakalinaw. Sobrang linaw, no? Unang Korinto 10:32. Ayan, no? Mateo 28 ng 19. Yan ang kahulugan ng members church ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos, no, sa Tagalog. Yan, napakalinaw. Okay. So dito tayo sa Daniel, balikan natin 9 ng 19. Yung mga tao at yung bayan ng Diyos, tinatawag yun sa pangalan niya. Pinatunayan na nga ni Pablo, di ba? Sa unang Timoteo. Yun ay iglesia ng Diyos. Tinatawag sa pangalan ng Diyos, sabi ni Pablo, iglesia ng Diyos. No, sa Greek, ulit-ulitin natin para maunawaan ng ating kaibigan. Mamaya maghahanap na naman yan. Milos tis Pankosmia Ecclesia. O, paano mababali niya yan? Biblical. Unang Korinto 10:32 yan ng Mateo 28 ng 19. Nakasulat. No, nakasulat yung MCGI. Ngayon, babaliin mo ba yung nakasulat sa Biblia? Ibig sabihin kalabang ka ng Diyos pag binali mo pa yan. No. Pag tumutol ka pa dyan sa ating pinapaliwanag, ibig sabihin, ikaw yung tinutukoy ni Pablo sa 2 Timoteo 3 ng 7 na ang sabi, laging nagsisipag-aral ngunit kailanman ay hindi nakakarating sa katotohanan. No? Bakit? Bakit hindi nakakarating sa katotohanan ng mga taong ito na maliwanag na iglesia ng Diyos, nakasulat sa Biblia, tinatawag sa kanyang pangalan? Bakit nga ba mga kaibigan, mga kapatid? Binulag. Binulag ang mga taong ito, ang sabi ng Biblia. Doon sa 2 Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ang pag-iisip, no? Na binulag ng Diyos ng sanglibutan ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Ito palang mga taong ito na laging nagsisipag-aral, binulag na ng Diyos. Kaya kahit basahan mo yan ng iglesia ng Diyos, nandyan na sa Biblia, ipinangaral na ng mga apostol, tinagubilin na ni Apostol Pablo, kukontrahin pa rin nila yan. No, papasamain pa rin yan. No, kasi nga kalaban sila ng Diyos. Sabi doon sa Gawa 3:6, o puspos ng karayaan. Okay. Kaaway ng lahat ng katwiran. Ikaw na anak ng diablo, hindi ka titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon. No, sabi ng Biblia. Kasi pinapasama pa. No, pinapasama pa yung nakasulat na. 'Di ba? So ito yung mga taong ito, kalaban ng Diyos. Kalaban ng katwiran ng Diyos. Kaya paano ito makakaunawa? Itong mga ganitong uri ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa Marcos 4:11,
ipinagkaloob sa inyong makalam ng hiwaga. Ngunit sa labas, ginawa sa pamamagitan ng talinghaga. Ayan. Si Danilo, ginawa sa talinghaga. Paano makakaunawa yan? Kahit na nakasulat pa yan, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, kukontrahin pa rin niya. Tingnan niyo mamaya pag nagtanong niya, kukontra pa rin yan. Kasi nga, ginawa siya sa talinghaga. Di ba? Na isinisinsay niya, yung nakasulat. Tama, lapat na lapat yung 2 Pedro ng 3:16. Gayon din naman sa kanyang mga sulat na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakakaalam, ng mga walang tiyaga. Gayon din ang ginagawa sa ibang kasulatan. Itong si Danilo, kahit nabasa pa yung MCGI sa Biblia, sinisinsay pa rin niya. Kasi nga, kalaban ng katwiran. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Bishop Danilo, 7 minutes. Your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. Unang tanong, Bro Jules, ginamit mo ang unang Korinto 10:32. Mababasa mo ba sa unang Korinto 10:32 na members of Church of God International? Oo o hindi? Kategorikal. Oo, sa 2 talata. Oo, sa 2 talata. Kasama yung Mateo, yung pineresent ko. Objection, Mr. 28 ng Moderator. 19. Objection, Ang sabi, Mr. Moderator. Stop mo na. Objection, negative. Ano yan? Ang tinatanong ko, Mr. Moderator, unang Korinto 10:32, hindi ho 2 talata. 10:32 ng unang Okay, Korinto. Ang tanong ko, Okay, so kung nag-object ka, bro. mababasa ba ang members Yes, of object ako. International? So nag-object ka, Ang bro. object ko- Wait lang. Ina-analyze ko yung objection. Nag-object siya doon sa pagpapaliwanag mo sa pagbanggit ng 2 talata. Counter objection, Brother Jules? okay, counter ko, Mr. Moderator. Hindi lang isang talatang ginamit ko sa pagpapahayag ko. Marami Okay, akong okay. talatang ginamit. Yun lang. Okay, so ang Okay. ito judgment ng moderator. Importante sa akin yung tanong lang naman na meron o wala. Ngayon, sumagot naman si Brother Jules na meron. However, kung that is true, yung sa pagpapaliwanag niya o hindi, tuloy-tuloy pa rin yan. So, Brother Jules, 20 seconds again. Meron. Okay, mayroon po mga kaibigan. Unang Korinto at saka Mateo 28 ng 19. Yan ang sagot ko. Ang sabi, Melostis pankosmia ecclesia. Ayan. Okay. Sa unang Korinto 10:32, may salita bang melos? Oo o hindi? Meron o wala? Mayroon kaibigan. Yun ay ang nangangahulugan niya, members. Baka di mo alam Milos members yan, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. International. Okay. Pankosmia is ecclesia. Yan ang kahulugan. Next question. May Greek ako dito, bro. Basahin ko kung mayroon bang salitang melos. Magpe-premise muna ako. Unang Korinto 10:32, ayon sa Greek, apros kopoi kay Iudaios ginisti kay Elisin kay ti Ecclesia to Teo. May narinig kang salitang melos o wala? Mali yung salin mo. Mali yan. Kasi dito sa ang nakasulat, Melostis pankosmia ecclesia. Nang ibig sabihin, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos International, Mateo 28 ng 19. Next question. Okay, salamat. Sunod na tanong. Ginamit mo ang unang Timoteo 3:15. May mabasa ba doon sa unang Timoteo 3:15 na members of Church of God International? Meron o wala? Mayroon. 3 talata. Unang Objection, Korinto Mr. Moderator. 10:32. Action mo na, time stop. Brother Negative, ano yan? Yung tanong ko, Mr. Moderator, unang Timoteo 3:15. Hindi 3 talata, 1 talata lang. Yung tanong ko, mabasa ba ang MCGI doon? Oo o wala?
Okay, objection, counter objection, Bro Jules? Counter ako, Proceed tulad lang. nga ng sinabi ko, yung pagpapahayag ko, maraming talatang binasa ko. Kaya Okay. masasagot ako ng aking mga ipinahayag. Okay, Yan, so Mr. ganito. Moderator. Again, ang tanong dito, meron ba daw talata o wala? Sabi ni Brother Jules ay meron. Ngayon, kahit pa nagsasabi si Brother Jules dito ng totoo or nagsisinungaling siya, sa moderator mga kapatid, ang importante lang yung pagpipilian ha na meron daw. So Bro Jules, explain mo ulit, 20 seconds yung meron mo. Meron Okay, talata. mayroon po mga kaibigan, tulad ng pinahayag ko, unang Korinto 10:32, unang Timoteo 3 ng 5, mababasa diyan. At Mateo 28 ang Milustis Pankusmia Ecclesia. Ayan. Next question. Okay, salamat sa tanong. Salamat sa sagot. Mr. Jules, tanong. Sinabi mo kanina na hindi tinagubilin ni Apostol Pablo na body of Christ. Ayon sa unang Korinto 12:27, sabi ni Pablo, now you are the body of Christ. Tama yon o mali? Objection, Mr. Moderator. Objection, Objection ako. affirmative, ano yan? Wala akong nilalatag. Ang nilatag ko dito ka magtanong sa unang Timoteo 3 ng 15. Okay. Ayan. So automatic next question yan, wala pa daw siyang nilatag na ganyan. Okay. Sunod na tanong. Next question. Daniel 9:19. Binanggit mo kanina. May mababasa ka ba doon na members of Church of God International, meron o wala? Meron o wala? Mayroon. Meron daw. Tatlong talata tulad ng pinapahayag ko, unang Korinto 10:32, Mateo 28 ng 19, unang Timoteo 3 ng 15. Next question. Next question. Mr. Moderator, objection. Objection. Daniel 9:19 yung tanong, Proceed. Mr. Moderator. Okay. So, nag-object yung ating negative na sa Daniel daw yung tanong niya. Brother Jules, may counter objection ka ba? Yes, may counter ako. Tulad nga ng sinabi ko, maraming talata akong pinahayag. Doon yun ang gagamitin ko. Okay. So, again, judgment ng moderator, doon sa categorical, sabi niya meron daw. Ngayon, doon sa pagpapaliwanag, kahit pa that is true or not, sang-ayon yung kabilang panig or hindi, nasa audience naman yan kung paano titimbagin. At tinatanggap ko yun as a valid answer ha. So, next question daw yun. Proceed ka sa next question mo, Bro Daniel. Time resume. Daniel 9, balikan ko ang Daniel 9:19, Mr. Moderator. Last 1 Kasi minute. sabi niya, merong MCGI. Magpipremise ko, basahin ko muna. O Lord, hear our, O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake, O my God. For thy city and thy people are called by thy name. Mayroon bang narinig na MCGI o wala? Mayroon. Unang Korinto 10:32, Mateo 28 ng 19, at Objection, Daniel Mr. Moderator. 9:19. Objection, Mr. Moderator. Objection. Proceed. Negative. Daniel 9:19, Mr. Moderator. Baka nabingi na yung kalaban ko. Daniel 9:19. Okay. Binanggit niya kanina. Sabi niya mayroon. Okay. Bro, again, ang objection mo dito yung pagpapaliwanag sa gusto mo sa Daniel yun, no? Brother Jules, counter objection meron ba? Mayroon ako counter, Mr. Tulad nga ng sinabi ko, Mr. Moderator, marami akong talatang ipinahayag, gagamitin ko yan. Okay, next question. Okay, so ito, judgment ng moderator. Again, mga kapatid, ang tanong kasi na categorical sa moderator, yun lang talaga yung pakikialaman ko yung sa pagpili ba. So sabi niya meron. So kahit nagsisinungaling dito si Brother Jules, ang nasasabi ng totoo sa moderator, that is a valid answer. However, Brother Jules, hindi ka pa natapos doon sa pagsagot mo. 20 segundo ulit. Proceed bro, sa meron. Okay, salamat Mr. Mayroon. Unang Korinto 10:32, Mateo 28 ng 19, at Daniel 9 ng 19. Yan. Next question. Next question. Last 20 Okay. seconds. Mr. Jules, tanong. Ang pinapatunayan mo na pangalan ng iglesia na itinatag ng Panginoon, members
of Time, Church time. 7 minutes time. of God Ako, mahina. International. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating negative first cross. So dako tayo sa negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Sabi ni Jason Gulong, mali yung sagot mo kung saan itinanong, dapat dun lang sasagot. Kasi lalabas sinungaling siya. Kung sasabihin niya na meron ngunit wala naman, wag idahilan yung maraming talata. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, bagsak sa pagsisiyasat itong nagtatanong sanay kayo nagsisinungaling kaya mga politician lang kayo ng paniniwala ninyo. Kato din kay Magbanwa Junior Peds June, puro sulpot pa lang nag-aagawan ng title. Hahaha. Shoutout din kay Saluta Sedi Paon Cam si affirmative. Shoutout din kay Mangubat Leng, may MCGI ba na babasa? Hahaha. Shoutout din kay Alan Darusin, ang church ay hango sa pangalang templo ng Diyos. Kaya 3 words lang bro ang nakasulat na pangalan nito. Shoutout din mga kapatid dito kay Emi Alfonso, MCGI tayo. Bag bro, MCGI. Ayan. So, dako tayo sa negative presentation. Bishop Danilo, 10 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator, no? Sa aking katunggal ngayon na si Bro Jules, puro kasingulingan lahat ang kanyang mga sinasabi, no? Ang tanong ko, unang Korinto 10:32, may mababasa ba na members of Church of God International? Sabi niya, meron. Binasa pa nga niya, Grego yung binasa niya. No? Akala niya wala akong Grego dito. Babasahin natin yung unang Korinto 10:32. Sabi niya mayroong salitang milos doon Milos. Yung salitang milos, ibig sabihin members. Basahin ko ang unang Korinto 10:32. Mga kapatid, para sa ating mga nanonood ngayon. Sa Grego, aproskopoi kay Eudaios Giniste kay Elisin kay ti Ecclesia tuo. Ecclesia to teo. Walang milos doon. Pinanindigan niya, iwan ko kung magkaharap kami sa face to face nito, no? Sabi niya, mali daw yung salin ng Biblia ko, Grego yan no? Bago yan isinali ng English, bago yan isinali ng Latin o anong mga lingwahe, yung New Testament ay nagmula yan sa salitang Grego. Sabi niya, mali daw yung salin ko. No? Hindi naman ako ang nagsasalin nito. Basahin natin sa English kung mayroon bang salitang para maintindihan sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Ang unang Korinto 10:32, kasi sabi niya, mayroon talagang MCGI doon, no? Members of Church of God International. Basahin ko ang unang Korinto 10:32. Unang Korinto 10:32 sa English para maintindihan ng ating mga kababayan. Give none offense, neither to the Jewish, nor the Gentiles, nor the Church of God. Ang nakalagay dito, Church of God, hindi members of Church of God International. Walang ganun dito sa unang Korinto 10:32. Nako, Bro Jules, napakalaking kasinungalingan ang ginawa mo, Bro Jules, no? Kumbaga, ikaw talaga ang katuparan sa Mateo 24:24 na darating may mga propeta, no? Mga ngaral na nagsasabi ng mga kasinungalingan. Iwan ko ni Bro Joel. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, sino ba talaga ang nagtatag ng Church of God International? Ito yung gusto kong malaman ni Bro Jules. Sino ba yung nagtatag
ng Church of God International. Basahin ko ho. Ayon ho dito, okay. Garner Ted Armstrong is the founder of the Church of God International. Sino yung founder ng Church of God International? Si Garner Ted Armstrong. Siya ang nagtatag ng Church of God International. Si Bro Jules, membro ng Church of God International. Saan siya ngayon naging kaanib? Doon sa itinatag ni Garner Ted Armstrong. Kasi si Ted Armstrong, siya ang nagtatag ng Church of God International. Si Bro Jules ay naging kaanib, sabi niya, members of Church of God International. Ibig sabihin, si Bro Jules ay naging kaanib doon sa itinatag ni Armstrong na Church of God International. Yung binabanggit sa Biblia, hindi ho si Armstrong ang nagtatag noon. Ang Panginoon ho ang nagtatag, yung sinasabi dito sa unang Korinto 10:32 na sinasabi dito, Iglesia ng Diyos. Ano ba yung Iglesia ng Diyos? Ano ba yung Iglesia ng Diyos? Itatanong ko sana to sa kanya Kung noong unang pagtagpo namin, tinatanong ko sa kanya kung ano ang pangalan ng Iglesia ng Diyos. Sabi niya, tanong ko, ano ang pangalan ng Iglesia ng Diyos? Sabi niya, Iglesia ng Diyos. Iwan ko kung saan nag-aaral si Bro Jules, no? Pag sinasabi natin na anghel ng Diyos, ano ang pangalan ng anghel ng Diyos? Pwede mo bang sabihin na ang pangalan ay anghel ng Diyos? Hindi. No? Yung salitang anghel ng Diyos, hindi ho yan ang pangalan. No? Pagkakilanlan lang ho yan na yan ay anghel ng Diyos. Ang pangalan ho ng anghel ng Diyos may nakasulat sa Biblia. Gabriel, Rafael. Yun ang pangalan. No? Halimbawa, sapatos ni Jules. O yan. Yeah, para maintindihan ni Jules. Sapatos ni Jules. Tanong, ano ang pangalan ng sapatos ni Jules? Pwede mo bang tawagin na ay ang pangalan niyan ay sapatos ni Jules? Hindi. Iba yung pangalan, no? Hindi ho Iglesia ng Diyos yung pangalan, kapatid. Members of Church of God International, lalong-lalo na, hindi yan ang pangalan ng itinatag ng Iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ganun, wala kang mababasa sa Biblia. O, ginamit niya, Daniel 9:19. Tinatanong ko sa kanya yung Daniel 9:19 kung may mababasa ba na members of Church of God International. Ang sagot niya, meron. Ito, basahin ko mga kapatid. Kung meron ba talagang members of Church of God International sa Daniel 9:19 na binanggit niya kanina mga kapatid. Ito, basahin ko. O Lord, hear, O Lord, forgive. O Lord, hearken and do. Defer not for thine own sake. O my God, for thy city and thy people are called by thy name. May nabanggit ba doon na members of Church of God International? Nako, malaking kalokohan. Napakasinungaling talaga ni Bro Jules. Iwan ko kung saan nag-aaral si Bro Jules. Alin kaya dito yung members of Church of God International? No? Ginamit niya Daniel 9:19. Ginamit niya unang Timoteo 3:15. Sinabi ko, tinanong ko sa kanya kung may mababasa ba dyan na members of Church of God International. Sabi niya, meron. Basahin naman natin yung unang Timoteo 3:15 kung may nabanggit ba doon na members of Church of God International. No? Unang Timoteo 3:15. Ganito ho ang nakasulat. Basahin natin. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos na buhay
at haligi at suhay ng katotohanan. May nabanggit ba dito na membro ng Iglesia ng Diyos International? Wala. No? Iglesia ng Diyos yung nakasulat, walang salitang members of Church of God International. Napakasinungaling talaga ni Bro Jules. Mabuting binasa ko para malaman ng mga nanonood ngayon. Yung ginawa ni Bro Jules ay ang ginagawa ni Bro Jules ay ang mga tao ay dinadala niya, no? Kumbaga hindi siya nagsabi ng totoo. Kapatid, ang mabasa ho natin, Church of God yung nakalagay dito. Tanong ko, members sa Church of God International siya? Meron. Ibinasa ko, wala naman eh. Oh, mga kapatid, kayong nanonood, may Biblia kayo. Kahit saang sali ng Biblia, magbasa kayo ng Biblia nang malaman nyo kung mayroon bang salitang members of Church of God International. Doon sa mga binabanggit na mga talata ni Bro Jules. Unang Korinto 10:32, Unang Timoteo 3:15, Daniel 9:19, Marcos 4:11, 2 Pedro 3:16, mga binanggit niya kanina yan. Magbasa kayo ng Biblia kung mayroong salitang members of Church of God International doon. Ang katotohanan, ang nagtatag ng Church of God International ay si Armstrong at si Jules ay naging kaanib sa Church of God International. Kaya siya ay naging kaanib doon sa iglesia itinatag ni Armstrong, hindi sa Biblia, mga kapatid. No? Maraming salamat, Mr. Moderator. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Jules ng MCGI, 7 minutes. Your time start now. Okay, unang tanong ko sa iyo. Naniniwala ka ba kay Armstrong? Yes or no? Sagot. Si Armstrong ay nagtatag ng Church of God International. Objection, Mr. Pinaniwalaan ko yun. Moderator. Objection mo na. Bro Jules. Categorical yung aking katanungan sa aking kaibigan. Categorical. Okay. So, ang question dito, naniniwala ka ba daw kay Armstrong? Bishop Danilo, yes or no muna bago tayo magpaliwanag. Si Armstrong, Bro, mauuna hindi talaga. Neil Armstrong, hindi bro, Neil Armstrong, Mr. Moderator. Bro. Garner Ted Armstrong. Si Armstrong ay nagtatag ng bro. Church of God International. Pinaniwalaan Danilo, ko yun. wait lang. Gusto ko munang mauna talaga yung yes or no. Yan yung unang lalabas sa bibig natin, ha? So, naniniwala ka ba daw doon? Yes or no? Yes. Proceed. Yes, Mr. Moderator. Explain, 20 seconds. Okay. Naniniwala ako na si Garner Ted Armstrong is the founder of Church of God International. Siya ang nagtatag ng Church of God International na kinabilangan ni Bro Jules kasi member siya eh. Okay, next question ko sa iyo. Okay, kung naniniwala ka, ibig sabihin nagtitiwala ka kay Armstrong. Yes or no? Mr. Moderator, Yes. naniwala nga ako kay Garner Ted Armstrong na nagtatag ng Church of God International na kinabilangan, no? Membro si Jules dito sa Church of God Objection, International Mr. na Moderator. kinatag ni Objection, Armstrong. negative, affirmative. Ano yan? Okay. Categorical yung tanong ko sa ating kaibigan. Kung nagtitiwala siya kay Armstrong, yes or no? Okay, nagtitiwala ka ba daw? Yes or no to? Una talagang lalabas sa bibig natin yung categorical, ha? Mr. Moderator, Auto objection, proceed. Meron ba? naniniwala Bro Danilo, ganito bro Danilo. nga ako. Bro Danilo, ganito. Bro Danilo, ganito. Na-object na kasi to. Ang unang lalabas talaga sa bibig mo yung yes or no, ha, kung pipili ka. Pero kung hindi, 10 seconds na yan. So, pipili ka ba ng yes or no, bro? Counter objection, Mr. Moderator, counter. Okay, proceed sa counter objection. Gagamitin ko 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed 10 seconds. Okay. 10 seconds, mali yung tanong niya. Okay. Naniniwala ako na si Garner Armstrong ay nagtatag ng Church of God International na bahagi o membro si question, 10 Jules seconds. dito. Okay, next question ko sa iyo. Uulitin ko yung tanong. Nagtitiwala ka ba kay Armstrong? Yes or no? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed.
Objection, Mr. Moderator. Proceed sa objection. Putol-putol. Bro, Objection, Mr. Moderator. yes bro, medyo humihina siguro yung signal mo. Hello? Dinig na ba? Hello, Mr. Moderator. Objection. Hello? Bro Jules, nadidinig mo ako ng malinaw? Malinaw ka sa akin, Mr. Moderator. Sobrang linaw. Opo. So ganito. Bro Danilo? Hello? Mr. Moderator. Maliwanag ka, Danilo. Medyo maano siguro sa kanya. Ah, Bro Danilo, dinig na ba? Hello? Okay. Okay, Mr. Moderator, okay. So ganito bro, parang naglalag ka ganito. Proceed ka bro. Objection bro. Okay, objection, Mr. Moderator. Yung tanong niya, Mr. Moderator, mali Okay. yung tanong niya. No? Okay. So ah, may counter objection ba? counter. Mali daw yung Counter tanong ako. Oo, counter ako, Mr. Moderator. Proceed lang. Kasi ang sabi niya, naniniwala siya kay Armstrong. Kaya tinatanong ko siya, kung doon kay Armstrong, nagtitiwala siya sa pahayag ni Armstrong. Okay. Yan ang counter ko. Okay, so sa tanong naman, Naputol, Mr. Moderator, no? Nawala yung boses. oo, sa'yo yan bro. Pwede bang pa-off na lang ng camera mo bro? Tapos baka mas makatulong Sige. sa'yo, bro Danilo. Sige. Oo, I-off yung camera. pa-off na lang. Tapos Off yung i-on camera. mo na lang Camera. mamaya pag mag-present ka. Ayan, baka mas maganda yan. Sige, Mr. Moderator. Ayan. So, ganito ang judgment natin dyan. Sa question ni Brother Jules, tinatanggap ko yun as a valid question naman. However, sabi ni Brother Danilo, o Bishop Danilo, mali daw yung tanong. Ngayon, pwede mong gamitin ang 10 seconds mo bro. Pwede mong ipaliwanag doon kung bakit. Bro Danilo, gagamitin mo ba? 10 seconds natin. Okay. Proceed bro. Okay. 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed. Mali yung tanong niya, Mr. Moderator, no? Naniwala ako ni Armstrong na nagtatang siya ng of God International Next question, na 10 naging seconds. membro si Jules. Next question. Okay, next question ko sa iyo. Bitawan na kita diyan, ano? Okay, ang sabi mo wala akong nabasang international o ibig sabihin member sa Church of God International. Nabasa mo ba ang Church of God sa unang Timoteo 3:15? Yes or no? Yes or no? Nabasa mo ba daw? Yes, abasa. Ngunit walang members Church of God International. Walang salitang members, walang international sa unang Timoteo 3:15. Nabasa ko, Church of God, walang salitang members, walang international doon sa unang Timoteo 3:15. Next question. Okay, next question ko sa iyo. Sabi mo nabasa ang Church of God. Ngayon, sa unang Korinto 10:32 ng Holy Bible, mababasa ba diyan ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos? Yes or no? Yes or no? May nabasa ba ng kaanib dyan? Anong tanong, Mr. Moderator? Time stop mo na. Ganito. Paulit mo na bro Jules. Okay. Ulitin ko yung tanong. Ang sabi mo walang members. Sa Holy Bible ba? Holy Bible sa unang Korinto 10:32, mababasa ba ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos? Mababasa ba daw yung kaanib ng iglesia ng Walang mababasa na Wala. salitang kaanib sa unang Timoteo 3:15. Objection, Mr. Moderator. Objection. Affirmative. Okay. Ang tanong ko nasa unang Korinto 10:32 kasi tapos na ako doon sa unang Timoteo 3:15. Okay. Ang tanong ko sa kanya, okay. Counter objection meron ba? Or magja-judge na ako? Yes na, Mr. Moderator. Okay, judgment natin dyan. Ang tanong dito ay ang importante sa akin yung pagpipilian lang naman. So sabi ni Brother Danilo, wala. So either nagsasabi siya dito ng totoo or nagsisinungaling, tuloy-tuloy pa din yan. So Brother Danilo, 20 seconds sa pagpapaliwanag mo doon sa walang mababasa. Proceed bro. Okay. Walang mababasa kaanib doon o members. Basahin ko. Give none offense neither to the Jewish nor to the Gentiles nor to the Church of God. Walang salitang members dito. Next question. Okay, next question ko sa iyo. Ginamit mo yung Daniela 9:19.
Nabasa ba yung ang inyong audios ko, ang inyong mga tao ay tinatawag sa inyong pangalan? Nabasa ba natin? Yes or no? Yes, nabasa. Nabasa. Oh. Ngunit Okay, next walang wait lang. salitang Napapaliwanag. Members Church of God International. Nabasa ko doon din sa pangalan ng Diyos. Yung salitang Diyos ay hindi yon ang Next pangalan question. ng Diyos. Okay, next question ko Last sa one. iyo. Walang mabasa doon na Okay, next Next question ko question. sa iyo. EG. Next question. Next question, 1 minute. Ay, 1 minute. Okay. yun ang sagot. Unang Timoteo 3 ng 15, mababasa ba natin ang Church of God? Sagot. Walang Mr. Moderator, putol-putol Time ba stop, siya? time stop. tanong. Putol-putol. Bro Danilo, napuputol yung signal mo, bro, ha? God doon Bro Danilo, wait Sa lang, una- bro. Napuputol ka, bro. Hindi ka maintindihan, ha? So, ganito. ang time. Siguro, Mr. Moderator, Timoteo 3. palipatin mo na lang siya sa malakas ang signal. Kasi Bro, naka-off Danilo? camera naman eh. Wait lang, wait lang. Ngunit- Bro Jules. Bro Wala- Danilo? Bro? Salitang members. Bro, napuputol ka, bro. Walang salita. Bro Danilo. Ganito, bro. Hindi maintindihan din yung sinasabi mo, bro, no? Sige. Ganito, bro, pwede bang mag-out ka muna tapos balik ka sunod? Babalik. Mabasa Charles. Bro Danilo, alis ka muna tapos balik ka. Pumasok ka ulit para Maulan dito, bro. So ganito, bro. Try natin yan, bro. Try natin yan. Lumabas ka muna tapos pumasok ka ulit para medyo ma-restart yung signal mo. Kung naintindihan mo ito, ha, alis ka muna. No. Yes, moderator. Sige, alis ka muna, Yes. bro. Tapos, thank you. So mga kapatid, hintayin natin si Brother Danilo. So meron na lang 35 seconds dito, mga kapatid. At call natin ulit si Brother Danilo. Medyo umuulan daw sa kanila. Dito nga sa amin, hindi naman umuulan pero paulan na to. Ayan, so shoutout sa inyo dyan sa mga nasa maulan. Ingat kayo, mga kapatid. So by the way, mga kapatid, ang ating topic ngayon, ayan, bumalik na. So i-off mo lang agad. Ayan. So Brother Jules, paulit ng tanong. Tingnan natin to. Okay, Mr. Moderator, ang katanungan ko ay kung mababasa ba sa unang Timoteo 3 ng 15 ang Iglesia ng Diyos. Yan. So mababasa ba daw, Brother Danilo? Yes, mababasa Yes. doon ang salitang Iglesia ng Diyos. Ngunit walang salitang members, walang salitang international doon. Okay, next question ko sa iyo. Sa Mateo 28. Time. 7 okay. minutes time. Okay, segundo na lang yan. So, dyan nagtatapos, mga kapatid, ang ating first stage ng debate. So, dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. At isang malaking shoutout kay Jeric Lahiguez. Sabi niya, hindi naman letter for letter ang MCGI. Kinder ata to. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Malinaw sa MCGI na nasa utak niya na sila ang tinutukoy na Iglesia ng Diyos. Sa mga talata ng Biblia na ginagamit ninyo, iyan ang malinaw sa mga titik niya kapag iyan ng MCGI na sila. Ayan. Sabi naman ni M. Alfonso, wagi na MCGI. Hehehe. Shoutout din kay Magbanwa. Ngayon alam nyo na mga sulpot kayo, nagkakaalaman kung sinong founder nyo. Shoutout din kay Jesse Manliguez, mahinang signal ni Bishop Danilo. Ayan. So, I think okay na naman. Samyang Sablas, ngayon alam na ng mga kaanib ng MCGI kung sino ang founder. Bukang bibig palagi, founded by Jesus Christ. Hindi naman pala, aray ko. Shoutout from Limbang, Sarawak, Malaysia. Ayan, shoutout din, mga kapatid. Dito kay Big Boy Salinas, mamimiloso po lang mga yan. Shoutout din kay Jesse Manliguez. Mabuhay Church Body of Christ. Saludo po ako kay Danilo Sumayang. Shoutout din kay Ruth Sumayang. Bakit naka-off cam si Brother Jules? Sayang hindi makita kagwapuhan niya. Ayan, at Jason Gulong, sabi niya, mali yung sagot mo kung saan itanong, dapat dun lang sasagot kasi lalabas sinungaling siya. Kung sasabihin niya na meron ngunit wala naman, huwag idahilan yung maraming talata. So,
ito yung kanina. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Jules, 10 minutes. Your time start now. Okay, salamat sa ating Mr. Moderator at sa mga nakikinig natin doon sa live, ano, at sa mga kaibigan ko at mga kapatiran, no, kay Brother Danilo. Okay. Ngayon kanina, mga kaibigan, ay tinatanong natin si Danilo kung unang tanong ko sa kanya kung naniniwala ba siya kay Armstrong. Kasi yan ang ginamit niya, parang pang sa ano niya, no, parang sandata niya para sa gibain ako, ano? Yun ang pinakamatibay niyang sandata na reference para gibain yung stand natin, mga kaibigan. Ngunit kumambyo, no? Kumambyo siya. Na parang umiwas na siya. Nasabi ko kung naniniwala siya, sabi niya oo. Ngayon, nang tanungin natin kung nagtitiwala ba siya doon kay Armstrong, ay hindi makasagot. No? Hindi makasagot eh. Naniniwala siya pero hindi nagtitiwala. No? Ito pa naman yung referensya mo na para pinakamatibay mo. No? Pero hindi mo pinanindigan. No? Ganun pa man, mga kaibigan, pag naniniwala ka sa isang tao, ibig sabihin ganun pa rin, nagtitiwala pa rin yun eh. Kapag naniniwala. Ang sabi sa Jeremias 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. So ngayon, Brother Danilo, nagtitiwala ka pala dyan, naniniwala ka kay Armstrong, so sumpain ka. Kasumpa-sumpa. No? Pag ganyang uri ng tao, mga kaibigan, kasumpa-sumpa yan. No? Naniniwala sila doon sa isang reference ng tao. Tao yun eh. Dapat ang panaligan mo, kaibigan, ay ang Diyos. No? Kawikaan 3:5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag sa sariling kaunawaan. Yan. Ngayon, tinatanong natin siya. Sabi kasi niya, wala daw MCGI. No? Ganun pa man, di ba, kanina nung nag-present ako, nang una kong present, hindi talaga makikita ni Danilo, no, sa ating mga pahayag. Dahil nga, inunahan ko na siya, binulag na siya ng Diyos ng sanglibutan. 2 Korinto ng 4:4. No, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ng pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Ito yung mga tao kahit na nababasa na, bulag pa rin hindi makita. Binulag sila ng Diyos ng sanglibutan yung mga pag-iisip. Inamin naman niya, unang Timoteo 3:15. Maliwanag yung iglesia ng Diyos doon na tinagubili ni Apostol Pablo sa mga tao. Kami, sumusunod kami. Aywan ko sa iyo, ba't di ka sumunod? Hindi ka umugali doon sa iglesia ng Diyos na buhay. Iba yung pangalan eh. Iba. Ang tagubili ni Apostol Pablo sa iglesia ng Diyos. Ba't lumiko ka? Ano ba yan? Iba yung mo, sabi doon sa Galatia 1:8. O kahit man kami, isang anghel ang bumaba mula sa langit na mangaral ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ay matakwil. So, itong si Danilo, mga kaibigan, no, katakwil-takwil, no? Hindi lang katakwil-takwil, mga kaibigan eh. Tinakwil na. Iba kasi ang niya eh, aral. Hindi sumusunod doon sa unang Timoteo 3:15. Na uugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Talagang hindi nakikita ang katotohanan ni Danilo. Kasi lapat na lapat sa kanyang sinasabi ni Pablo eh. Doon sa 2 Timoteo 3:7, laging nagsisipag-aral ngunit kailanman na hindi nakakarating sa katotohanan. Tama yan. Ikaw, Danilo, hindi ka nakakarating sa katotohanan, sabi ni Apostol Pablo. Mantakin mo, pinapasama mo lang, pinapasama mo yung Church of God, members of Church of God. Ang sabi doon sa Gawa 13:10, at sinabi, puspos ng karayahan ikaw, nakaaway ng lahat ng katwiran, ikaw na anak ng dyablo, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Pinapasama mo ang MCGI.
Ang sabi ng Diyos, hindi ka ba titigil? Danilo, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Ayun yung tinatawag eh. Ano ang sabi dun sa Isaiah 43 ng 7? Bawat tinatawag sa aking pangalan, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking ginawa ay sa aking kaluwalhatian. Ayan, napakalinaw. Mayroon siyang ginawa na tinatawag sa kanyang pangalan, sa kanyang kaluwalhatian, naluluwalhati ang Diyos doon. Ano yon? Pag tinawag iglesia ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos doon. No? Pag sinabing Kristo ng Diyos, yun, naluluwalhati ang Diyos. Iglesia ng Diyos, mga members sa iglesia ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos. No? Kasi yun yung ano niya, nilikha at ginawa niya. Bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha, yaong aking ginawa ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Eh ano yon? Daniel 9 ng 19, balik tayo. O Diyos, ang iyong mga tao at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Eh ano yon? Pinatunayan niya ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 1 hanggang 2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Kristo sa kalooban ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. No, si Timoteo nating kapatid sa iglesia ng Diyos na tinawag naging mga banal. So mga kaibigan, yung MCGI, biblical na biblical. Sumusunod sa pamantayan ng mga apostol. Ngayon, wala kang magigiba. Eh yung referensya, ikaw din mismo, ayaw mong magtiwala. No? Alam naman ng mga nakikinig yan, na ikaw mismo ayaw mong magtiwala doon sa binabato mo sa akin. Tungkol naman sa mga talata, nasa naman natin katunayan dito sa Gawa 20:28, ito yung binili ng sariling dugo ng Panginoon ng iglesia ng Diyos. 'Di ba? Kaibigan, siguro wag kang mag-steady lang sa isang version. Basahin mo yung Holy Bible o ang dating Biblia. Maraming salin ng Biblia, wag ka lang isang salin ka lang, yan lang ang gagamitin mo. No, mayroon talagang mababasa mga iglesia ng Diyos. Holy Bible, 1 Corinto 10:32, na ang tawag sa English members, no, members sa Church of God. International, yung sa Mateo 28:19, ang tawag doon international, mga bansa. Hindi mo nagiba. Alam mo kaibigan, ang ganyang uri ng tao, no, na kinakalaban ng salita ng Diyos, katulad na lamang ng sinasabi mo na wala daw akong mababasang iglesia ng Diyos sa international, nabasa natin. Siguro tama yung sinasabi ng Biblia, bulag ka no, binulag, no, ginawa ka sa talinghaga. No, sa pamamagitan ng talinghaga. Bakit? Hindi mo naunawaan Kahit na basahan ka pa ng basahan na ang tunay na pangalan ng iglesia ay MCGI, biblical. Hindi mo pa rin makikita. Hindi mo pa rin nakita. Sa unang stand mo ay giba ka, no? Wala kang naitindig ngayon, kaibigan. Okay? Sa 1 Corinto, ito assignment mo, bigyan kita ng assignment. 1 Corinto 1 hanggang 2. Sino yung naging kapatid doon? Okay, sino yung naging kapatid? At sa 2 Corinto 1:2 pa rin, sino yung naging kapatid pa rin doon? Okay, sa Gawa 20:28, ito assignment mo. Yung bang grupo mo ang nakasulat doon? O yung grupo ko na iglesia ng Diyos? Yan, assignment mo. Tapos, 1 Timoteo 3:15, mababasa ba yung grupo mo doon? Yung pangalan ng grupo mo?
o yung pangalan ng grupo ko ang mababasa? Okay, yan. Yan ang mga assignment mo. Okay, dun sa Daniel 9 ng 19, bibigyan kita ng assignment. Mababasa ba doon yung the body of Christ? O wala. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa second cross ng ating negative. Bishop Danilo, your time start now. 7 minutes. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Unang tanong, Bro Jules. Ang members of Church of God International o MCGI, mayroon bang obispo o wala? Mayroon. Mayroon. Si Cristo, obispo yan eh. Next question. Okay. Sa gawa 2028, Mr. Moderator, may salitang obispo dito. Si Cristo ba ang tinutukoy nito? O hindi? Yung mga ano yan, hindi si Cristo. O hindi. Ang tinutukoy diyan, kaibigan, yung katiwala, tinatawag yung obispo, katiwala. Next question. Okay. Maliban kay Cristo, Mr. Jules, may ibang obispo pa ba sa MCGI? Marami mga obispo. Sino ang ituturo mo na obispo sa MCGI? O yung si kapatid na Eli, obispo yan. May pakita ka ba na license ni Eli Soriano na siya ay isang obispo? Meron o wala? Mayroon sa Biblia. Mayroon sa Biblia. Mayroon sa Biblia, aral kasi yan eh. Okay. Tinagubilin niya ni Apostol Pablo ng mga obispo. Pero hindi kami nagpapatawag obispo, kapatid lang. Yan. Next question. Okay. Sabi mo meron sa Biblia. Saan mababasa sa Biblia na si Eli Soriano ay obispo? Gawa 20:28. Kasama siya doon. Kasama siya sa Gawa 20:28? Obispo siya doon? Yo. Sunod na tanong. May mababasa ba na Eli Soriano doon? Meron o wala? Yes, sa Espiritu, sa pahayag sa Espiritu, mayroon. Unang Korinto 2:10. Ang mga ito ipinapahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ayan, naliligaw ka. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo kanina na hindi itinagubili ni Apostol Pablo na body of Christ. Ayon sa unang Korinto 12:27, tinawag ni Pablo ang mga kapatid na body of Christ. Totoo yan o mali? Mali ka ang pakahulugan mo dyan. Kasi ang mali ka. Kasi sa unang Objection, Timoteo. Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Bro Danilo, anong objection, bro? Ang tanong ko, Mr. Moderator, unang Korinto 12:27 na sinabi ni Pablo na body of Christ. Tama ba si Pablo o mali? Yun ang tanong. Okay, so tama o mali. Yun lang yung importante sa akin. Brother Jules, ano nga yung sagot mo, bro? Mali ang sagot Okay, ko. 20 seconds, Mali bro. ang pakahulugan ni Danilo. Mali. Okay. Kasi doon sa Wait unang lang, bro, Timoteo Danilo. 3:15, ang itinagubilin hindi yung grupo mo, kundi iglesia ng Diyos. Kaya maling-mali ka. Next question. Okay. Ang tanong ko, tama ba si Pablo o mali? Ang sagot niya mali. Kung nagkamali si Pablo sa unang Korinto 12:27, ano ang dapat itawag dito sa unang Korinto 12:27? Okay, ang sagot ko sa iyo, ikaw ang mali. Mali ang pagkaunawa mo doon sa sulat ni Pablo. Objection, Mr. Mali. Moderator. Objection muna tayo, ha? Bishop Danilo, ano yan? Ang tanong ko, Mr. Moderator, tama ba si Pablo sa unang Korinto 12:27 na ang mga kapatid ay tinawag na body of Christ? Si Pablo ho, tama ba o mali? Yun ang tanong. Okay, so ang importante again sa akin yung tama or mali. Bro Jules, anong sagot nga natin, bro? Mali ang pakahulugan niya doon sa talata. Proceed. Okay. Yun lang yung kinukuha ko, mali. Pero yung paliwanag ni Brother Jules, nasa audience yan. So Bro Jules, 20 seconds doon sa sagot mo. Okay. Mali yung pakahulugan niya na tatawagin na uugaliin sa bahay ng Diyos yung kanyang the body of Christ, dahil ang tinagubili ni Apostol Pablo, iglesia ng Diyos. Kaya maling-mali ka sa paggamit mo ng talata. Next question. Next question. Okay.
Sunod na tanong, bitawan na kita dyan kasi hindi mo masagot ng maayos eh. Tanong, ayon kay Apostol Pablo, sa Episo 1:22-23, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Tama si Pablo o mali? Tama yan, pero mali ang pakahulugan mo. Oh, kasi ang tinagubili ni Apostol Pablo, iglesia ng Diyos, hindi the body of Christ. Doon sa unang Timoteo 3:15. Oh, next question, galingan mo. Okay. Sunod na tanong. Ayon kay Pablo pa rin. Si Pablo ang ang mga apostol ba saan naging kaanib? Sa body of Christ o sa MCGI? Sa MCGI, siyempre, hindi dyan sa'yo. Mga kaanib sila sa iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32, Holy Bible. Basahin mo ang Holy Bible. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo sila ay kaanib sa MCGI. Saan mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay kaanib ng MCGI? Mayroon bang mabasa sa Biblia o wala? Mayroon. Unang Korinto 10:32, kaibigan. Unang Korinto 1:1. Maraming talata. Next question. Okay. Sunod na tanong. Ayon kay Apostol Pablo sa Episo 4:11-12, at pinagkalooban niya ang mga iba ng maging apostol, ang iba'y propeta, mga ebanghilista, pastor, sa ikauunlad ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikakatitibay ng katawan ni Kristo. Tama si Pablo o mali? Tama yung talata, pero mali ka. Salamat. Mali ang pakahulugan mo. Next question. Salamat na tama si Pablo na ang mga apostol ay sa ikakatibay ng katawan ni Kristo. Sunod na tanong. Ginamit mo kanina Galacia 1:8 na kapag may mga ngaral o nangangaral na hindi ayon sa ipinangaral nila Pablo ay sumpain o itakwil. Time. Ang ipinangaral ni Pablo 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga Okay. kapatid ang second cross ng ating negative. So dako tayo sa ating negative rebuttal. Pero bago yan, shoutout po na kay Reggie de la Cruz. Sabi niya, ang itinanong mo lang sa MCGI kung sila ang iglesia ng Diyos na tinutukoy sa Biblia. Diyan ka magkakaroon ng maraming ideya sa magiging sagot niya, lalo't kung ang sagot niya ay po. Shoutout din kay Salome Saluta. Hoy MCGI, naligaw ka yata. Hahaha. Shoutout din mga kapatid dito kay Grace, Sister Grace Barrios. Sabi niya, may obispo daw ang MCGI, antindi mo magsinungaling. Shoutout din kay Disipulo. Yan, okay na, malinaw na kung sino ang affirmative at negative. Parehas lang na nag-claim. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Uy, si bro MCGI, ginaya style ni bro Fernando Camacho. Shoutout din kay Arlene Menyosa. Ang daming umaangkin, hahaha. Shoutout din mga kapatid kay Reggie de la Cruz. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito. Shoutout kay Mark Ray Balane. Ayan, pa-shoutout Russia. At kay Nelboy Pahayahay. At kay Ruth Sumayang. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo dito. Brother Danilo, para sa yung rebuttal. Your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator, no? Nako, Bro Jules. Ang tindi ng mga sagot mo. Napaka-sinungaling sa mga sagot ni Bro Jules, no? Sabi ni Bro Jules, may obispo daw ang MCGI. Ayan, tingnan nyo kung may obispo ba ang MCGI. Mag-search naman kayo. Tingnan nyo yung history niyo, tingnan nyo lahat ng mga, kung mayroon kayong mga aklat, kung may obispo ba ang MCGI. Sabi niya si Eli Soriano daw ay isang obispo daw si Eli Soriano, no? Hindi naman obispo si Eli Soriano. Si Eli Soriano, kung babasahin natin dito, si Eli Soriano, Eli Soriano, Members of Church of God International founder. So, sa Members Church of God International, si Eli Soriano yung founder.
hindi nilagay dito na obispo, no? Walang obispo sa MCGI. Ginamit ngayon ni Bro Galacia 1:8 na kung may magtakwil sa may mga nangangaral sa salita ng Diyos na laban sa ipinangaral ni na Apostol Pablo ay sumpain, no? Ano ba ang ipinangaral ni Apostol Pablo? Unang Korinto 12:27, sabi ni Pablo, tayo nga ay ang katawan ni Kristo at ang isa't isa ay bahagi nito. Ano bang sinasabi ni Pablo, ni Apostol Pablo? Sa unang Korinto 12:27, now you are the body of Christ and each one of you are part of it. Body of Christ. At anong sinabi niya doon sa Efeso 1:22-23? Ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. The church is the body of Christ. Ano pa sinabi niya doon sa Efeso 5:23? The church is the body of Christ pa rin. Efeso 5:23. At siya ang tagapagligtas nito. Ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas ng iglesia na kung tawagin ay katawan niya o katawan ni Kristo. Nako, Bro Jules, gibang-giba ka, Bro Jules, no? Ngayon, ano pang sabi ni Apostol Pablo? Basahin natin sa Efeso Kapitulo 3, talata ho ay 5 at 6. Basahin natin. Efeso, Kapitulo 3, 5 at 6. Ang hiwagang ito'y hindi ipinalam sa mga tao noong nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu ng kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hintil tulad din ng mga Hudyo ay mga bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila sa iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sino? Ano ang sinabi? Sila ay mga bahagi rin ng nag-iisang katawan. Kaninong katawan yon? Katawan ho ni Kristo. That is a body of Christ. Kung basahin mo naman sa Grego yan, Ecclesia Summa Iso Kristo. Doon sa Grego yan, Ecclesia Summa Iso Kristo. Si Bro Jules, nagbasa siya ng Grego kanina, no? Hinanap ko yung binasa niya. Hindi ko mahagilap kung saan niya binasa sa Biblia yan, no? Sabi niya doon sa unang Korinto 10:32, may salitang milos. Walang salitang milos doon, no? Kahit balik-balikan ho natin pagbasa ang unang Korinto 10:32. Wala talagang salitang milos doon, no? Sabi niya, mali daw yung Biblia na hawak ko. Nako, mas magaling pa si Bro Jules sa Biblia. Kasi sabi niya, mali yung Biblia mo. Kung mali ang Biblia ko, naging tama si Bro Jules, no? Mali na yung Biblia. Siya na ang naging tama. So, mga kapatid, ano ba ang sabi ni Apostol Pablo? Ano pang sabi ni Apostol Pablo? Maraming mga talata sa Biblia na binabanggit si Apostol Pablo. Unang Efeso 1:18, Colosas 1:18. Si Kristo ang Pangulo ng kanyang iglesia, na kanyang katawan. Sino ang Pangulo ng iglesia na kung tawagin ay katawan ni Kristo? Si Kristo ang Pangulo sa iglesia na kung tawagin ay kanyang katawan o body of Christ in English. Doon sa sinasabi ni Bro Joel sa iglesia ng Diyos, lagi niyang binabanggit iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos. Hindi niya pinatunayan yung pangalan talaga na Members Church of God International. Lagi niyang binabanggit yung salitang iglesia ng Diyos. Hindi naman sila yung tinutukoy na iglesia ng Diyos. Kasi ang iglesia ng Diyos sa Biblia may obispo. Ang MCGI, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang MCGI ay walang obispo. Inangkin lang nila ang Gawa 20:28. Sino ba yung
iniligtas sa pamagitan ng dugo ni Hesukristo. Kung basahin natin ang Efeso 5:23 hanggang 25. Sino ba 'yon? Basahin natin. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanya-kanyang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. O tingnan nyo. Ano ang sabi? Sa Efeso 5:23, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. At ilang minuto na, Mr. Moderator? Okay. Ano ang sabi? Sa Efeso 5:23, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Pagdating ho sa versikulo 25, ang sabi dito, inihandog niya ang kanyang buhay para rito. No? Inihandog ni Kristo ang kanyang buhay sa ikaliligtas ng kanyang iglesia na kung tawagin ay ang katawan niya. In other term, the church is the body of Christ. Kung dito, doon sa Espanyol, basahin mo sa Espanyol, tinatawag itong Iglesia Cuerpo de Cristo. Doon naman sa Latin, kung mababasa natin sa Latin, Iglesia Corpus Christi. Doon, no? So, ang sinasabi dito, ang tinutukoy talaga ng Iglesia ng Diyos ay ang katawan ni Kristo. Dahil ang salitang Iglesia ng Diyos, hindi ho yan pangalan ng Iglesia ng Diyos. Hindi ho yan ang pangalan. Ano ang pangalan? The church is the body of Christ. No? Halimbawa, balikan ko ang pinasent ko kanina. Sapatos ni Jules. Anong pangalan ng sapatos ni Jules? Pwede mo bang tawagin na ang pangalan niyan ay sapatos ni Jules? Hindi. Ang mga sapatos, mayroong mga Robertson, mayroong mga Adidas, yun ang pangalan. Halimbawa naman, no? Dagdagan para halimbawa ng matauhan to si Bro Jules. Anghel ng Diyos. Ano ba ang pangalan ng anghel ng Diyos? Ang anghel ng Diyos, ang pangalan ay hindi anghel ng Diyos. Ha? Ano ang pangalan? Ang pangalan ay may Rafael, may Gabriel. Yun ang pangalan ng anghel ng Diyos. Kaya kung sinasabi natin na iglesia ng Diyos, ang salitang iglesia ng Diyos ay hindi pangalan ng iglesia ng Diyos. Ano ang pangalan ng iglesia ng Diyos? Church, the body of Christ. Hindi MCGI. No? Si Bro Jules, naging kaanib siya ng MCGI na itinatag naman ang Church of God International, itinatag ni Armstrong. No? Itinatag ni Armstrong, umanib doon si Bro Jules. Si Eli Soriano umanib doon, kasama na si Bro Jules. No? Kasi ang nagtatag ng Church of God International, hindi ang Diyos. Si Armstrong ang nagtatag yan. Ilang minuto, Mr. Moderator? Okay. Maliwanag pa sa sikat ng araw na gibang-giba talaga ang ipinatayo na paksa ni Bro Jules. No? Mga kapatid, mga kaibigan, ang tunay na iglesia ayon sa Biblia ay ang katawan ni Kristo. Marami tayong mga talata yan, mga kapatid, no? So baka itanong yan ni Bro Jules kung saan mababasa. So, maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan tapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Jules ng MCGI, time start now. Okay, salamat po sa ating butihing Mr. Moderator. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ginamit mo na naman si Armstrong. Ginamit mo na naman. Ang tanong ko sa iyo, direct. Nagtitiwala ka ba kay Armstrong? Yes or no? Sagot. Pinaniwalaan ko si Armstrong. Objection, Mr. Moderator. Nagtayo ng Church of God International. Categorical ang aking katanungan. Categorical. Okay. So ang categorical dito yung yes or no. Bro Danilo, pipili ka ba or counter object ka muna?
Mr. Moderator, gamitin ko ang 10 seconds. Proceed sa 10 seconds. Iba yung naniniwala, iba yung nagtitiwala. Ha? Iba yung naniwala, iba yung nagtitiwala. Naniwala ako kay Armstrong na nagtatag ng Next Church of God question, 10 International. Okay, next question ko sa iyo. So hindi ka pala nagtitiwala sa reference mo, yes or no? Naniniwala ako. Objection, Mr. Moderator. Okay, so another objection ito, Bro Jules. Okay, ang object ko sa kanya, yes or no kung hindi siya nagtitiwala sa kanyang ginamit na reference. Okay, so again, categorical to, yes or no. Bro Danilo, pipili ka ba or mag-counter object ka muna? Gamitin ko 10 seconds, Mr. Moderator. Proceed sa 10 seconds ang sagot. Okay. 10 seconds. Mali yung mga tanong. Hindi nagtitiwala. Naniwala ako, hindi nagtitiwala. Mali yung nagtiwala. Next question. Iba yun. 10 Iba sa... seconds. Okay, bitawan na natin siya doon para makarami tayo ng tanong. Okay, bitawan na kita. Kinukontra mo ba ang Isaiah 9:19 na ang iyong mga tao ay at ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan? Kinukontra mo ba 'yon? Yes or no? No. No. Hindi ko kinukontra yon. Yung kinukontra ko, yung MCGI na ipinatayo mo, na hindi mo naman maitayo. Gibang-giba ka talaga. Okay, next question ko sa iyo. Kung hindi mo kinukontra, ibig sabihin sinasang-ayunan mo na yung mga tao tinatawag sa pangalan ng Diyos. Tama o mali? Tama, ang pangalan Okay. ng Diyos ay si Kristo, kaya ang iglesia ay tinatawag na katawan ni Kristo. Yon ang sagot, Mr. Jules. Okay, next question ko sa iyo. Ang sabi mo, ang pangalan ay Kristo. Saan mababasa na sinasabi ng Biblia, tinatawag sa pangalan ni Kristo yung sa pangalan ng Diyos yung church, the body of Christ? Saan mababasa? Okay, basahin ko. Ayon sa Juan 17:11-12, basahin ko. Ha? Ang nakalagay dito sa hanapin ko muna, Mr. Moderator, ha? Kasi gusto niya mabasa eh. Basahin ko. Takbo ang oras, tatakbo. Okay, next question. Hayaan ko na. Kasi wala naman siyang prepare na sagot. Ayaw niya sa sagot. Okay, next question na lang ako. Next question. Ang sabi niya, Oh. ang MCGI ay walang obispo. Sang-ayon ka ba sa Gawa 20:28 may obispo doon? Yes or no? Sang-ayon ako. Yes, sang-ayon. Okay, Explain. next question. Okay. Explain, Mr. Moderator, may ano pa, isang 20 second. May obispo ang Gawa 20:28. Walang MCGI doon. Ang MCGI walang obispo. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Walang obispo. Kami ang tinutukoy yan. Bisyap ako niyan. Next question. Kapatid. Okay, next question ko sa iyo. Mapalad bang bumabasa? Yes or no? Mapalad ang bumabasa. Yes. Okay. Okay, Yes, next question. Next question. Tanong. Okay. Okay. So, hindi ba masama kung basahin namin ng 20:28? Yes or no? Ang 20:28 na ginamit ninyo, walang MCGI. Inaangkin nyo lang na kayo yan, pero Objection, hindi Mr. kayo yan. Moderator. Objection. Okay, categorical Objection. question kasi kung hindi ba masama ang basahin ng 20:28? Yes or no? Okay, so yes or no to. Hindi ba daw masama? Bro Danilo, pipili ka or counter object ka muna? Yes, Yes. Mr. Moderator, hindi masama, hindi Okay. masama. Okay, Explain. hindi masama ang Gawa 20:28. Walang members of Church of God International diyan. Yung Gawa 20:28 ay may obispo at yung Gawa 20:28, yan ang inihandog ng Panginoon ang kanyang buhay para diyan. Sa Episo 5:25, body of Christ ho yon. Next question. Okay. Next question. So, ang sabi mo, hindi masama ang basahin ng 20:28. Ibig sabihin, mapalad kung babasahin ito? Yes or no? Mapalad kung babasahin yan, pero walang MCGI diyan, wala. Okay.
Hindi kayo yan. Okay, next question. Okay. Next question ko sa'yo. Oh, tanong, So, tanong. So, sang-ayon ka ba na pag sinabing magawa 2028, may obispo dyan at MCGI yan? Okay. May obispo dyan, hindi yan Objection, Mr. MCGI. Moderator. Objection. Categorical yung aking katanungan sa kanya. Oh, Mr. Moderator, counter objection. Counter objection. Oh, counter objection, Mr. Moderator. Ginamit niya gawa 2028, merong obispo. Tama yan, hindi yan MCGI. Ang ano ko dito, ang importante sa akin yung sa tanong lang naman, tama daw yun. Proceed lang, bro Danilo. Mali kasi hindi MCGI yan, hindi MCGI. Okay, next question. Gawa 2028. Okay. Oh, proceed pa ako, Mr. Proceed pa, Moderator. proceed. Oh, next stop ka kasi, bro. Kala ko. Ang gawa 2028, mayroong obispo. Ang MCGI, maliwanag pa sa sikat ng araw, walang obispo yan. Kaya hindi kayo ang gawa 2028. Next question. Okay. Mapalad ba kung makikianib kami sa 2028 ng gawa? Hindi. Palad pa daw. Yes or no? Yes. No, Yes. no. Ano? No. Time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. So dako tayo sa final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Nilboy Payahay, kay Reggie de la Cruz. Sabi niya walang binanggit sa mga aklat ng Biblia na Church of Body of Christ. Ang mababasa mo doon, Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Shoutout din mga kapatid kay Grace Barrios, Mr. Moderator. Pansin mo ba na magkaboses sina Gab, Jules, Dino at Jaime Solaba. Shoutout din mga kapatid kay Erlinda Musong. Anumang reliyon yan basta hindi sumusunod sa utos ni Jesus, walang kwenta yan. Lahat ng nagtuturo ninyo. Shoutout din mga kapatid kay Jesse Manligues. Ang liwanag ng pahayag ni CBC Danilo Sumaya. Shoutout din kay Saluta D. Sabi niya, Bro Jules, I know you want to defend your church, pero you should answer it correctly and directly. Huwag pasikot-sikot kung di mo talaga alam. You should admit it. There's nothing wrong if you defeated or what. Just answer honestly. Shoutout din kay Big Boy Salinas. Hindi MCGI yan, peke yan. At shoutout din kay Erlinda Musong. Pinalanginan lang ni Soriano yan ang Church of God. Pinangalanan lang ni Soriano yan ang Church of God para magmukhang totoo kasi galing sa Biblia. So dito tayo sa ating final conclusion. Mauna dito si Bishop Danilo mga kapatid. Bilang negatibo sa ating paksa ngayon na ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia at referensya, patutunayan ko na ang member Church of God International o MCGI bilang negatibo. Bishop Danilo, 5 minutes. Your time start now. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Nako, Bro Jules, gibang-giba ka talaga, Bro Jules. Nako, mag-body of Christ ka na, Bro Jules, no? Lumapit ka na, inanyayahan kita na mag-body of Christ ka na. Kasi yung inaniban mo na iglesia, nako, ang nagtatag niyan, si Armstrong, si Garner, Ted Armstrong ang nagtatag niyan, umanib lang kayo. Yung pasimuno niyo na umanib, si Eli Soriano, umanib siya doon sa Church of God International na tinatag ni Armstrong. Kaya kayo naging membro. Kaya kung kayo tawagin, membro kayo ng Iglesia ng Diyos International na itinatag ni Armstrong. Gibang-giba talaga. Ngayon, biglang sinabi ni Bro Jules, biglang nagkaroon sila ng obispo. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang MCGI ay walang obispo yan. Si Bro Soriano, hindi obispo. Walang titulong obispo si Bro Soriano. Sabi nga niya sa isang may nakita, wag nyo akong tawaging bishop. Hindi ako bishop. si Bro Jules, pag nabasa niya ang gawa 2028, may obispo doon eh. Ang iglesia pala ng Diyos, may obispo. Kaya ang iglesia na kung tawagin ay Church the Body of Christ ayon kay Pablo sa Episo 1:22-23,
Efeso 5:23, doon sa Efeso 4:11-12, doon sa Colosas 1:18, doon sa Colosas 3:15, doon sa Efeso 3:5, ay ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo. May obispo sa body of Christ. Kaya yung Gawa 20:28 na may obispo, ang tinutukoy nun ay ang church, the body of Christ. Kawawa si Bro Jules. Nako, Bro Jules. Ano ba yan? Saan ka ba nag-aaral, Bro Jules, na ang MCGI mayroon palang obispo? Sa Gawa 20:28, walang obispo ang MCGI, pero sa 20:28 ng Gawa, meron. No? Ngayon, si Jesus, ang Pangulong Pari, Pangulo ng Iglesia, ang Panginoong Hesus. At siya rin ang siyang Pangulong Pari ng Iglesia. Ang MCGI, may pari ba? May pari ba ang MCGI? Wala. Mag-study ka, Bro Jules, mag-aral kang mabuti. No, nang may bukas ka. Ang Panginoong Hesus, Pangulong Pari o Pangulong Pari. Pangulo siya ng Iglesia. He is the head of the church at siya rin ang Pangulong Pari o Saserdote. Ang MCGI, walang pari. No, walang pari ang MCGI. Ngayon, sa unang Korinto 12:27, ano ang sinasabi sa unang Korinto 12:27? Basahin ho natin unang Korinto 12:27 hanggang 28. Ang nakalagay ho rito, ito, now ye are the body of Christ, and members in particular, and God hath set some in the church, first apostle, secondary prophet, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healing, help, governments, diversities of tongues. Ang sabi dito, yung nangunguna, apostol. Kasi ang Panginoong Hesus, siya ay isang apostol. Ilang minuto, Mr. Moderator? Okay. So, si Bro Jules, ang ipinatayo niya, members of Church of God International, ni isang talata sa Biblia ay walang nabasa. Lagi niyang binabanggit Church of God. Hindi naman sila yon. Ang Church of God sa Biblia, ang tinutukoy nun ay ang katawan ni Kristo or ang church, the body of Christ. Ayon kay Pablo, pwede bang magkontra yung sinasabi ni Pablo na iglesia ng Diyos sa kabilang versikulo sinabi niya body of Christ? Ang tinutukoy na Church of God ay ang body of Christ, hindi ho MCGI. Walang nabasa sa Biblia na MCGI. Gibang-giba talaga si Bro Jules. Parang nadaanan ng malakas na lindol, no? Nako, Bro Jules. Kawawa si Bro Jules, no? Time. So, okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. maraming salamat, Mr. Moderator. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative, mga kapatid, sa kanyang pinatutunayan na ang tunay na pangalan ng iglesia ayon sa Biblia at referensya. Patutunayan ko na member of Church of God International o MCGI. Brother Jules ng MCGI, 5 minutes, your time start now. Okay, salamat sa Diyos, Mr. Moderator. At ngayon ay sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi ni kapatid na kaibigan Danilo ay wala daw kaming obispo, no? So nagsisinungaling ang ating kaibigan dahil nabasa natin Gawa 20:28, maraming obispo diyan. No, tandaan mo na yung ating paksa ayon sa Biblia. Baka nakakalimutan mo. Ayon sa Biblia. So pag sinabing ayon sa Biblia, ang reference natin ay ang paniniwalaan natin ay ang Biblia. Yan. So nabasa natin yung Gawa 20:28 na mayroong diyang obispo. At bakit nga ba, no? Bakit nga ba na hindi ipinapatawag ng Diyos
sa mga tunay na Kristiyano yan. Ang sabi kasi ng Panginoon, huwag kayong patawag na rabi, no? Huwag kayong patawag na guro, huwag kayong patawag na ama, no? Lahat kayo magkakapatid. Ang tawag pala mga kaibigan, diyan sa tunay na aral, tunay na aral sa Iglesia ng Diyos, kahit na mataas ka pa, no? May katungkulan ka. Tulad ng obispok, may katungkulan yan eh. No? Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong patawag na guro. No? Kahit na guro ka na, pinagkakatiwalaan ka sa iglesia, sundin mo pa rin. No? Sundin mo pa rin ang Panginoon, ang kanyang mga utos. O kayo, ang tanong, Brother Danilo, sumusunod ka ba kay Kristo? Ang sabi nga niya, huwag kayong patawag na rabi o guro, ama. Yung ama, pumapatungkol sa father, pari. No? May katungkulan yan. Ibig sabihin, kahit na may nababasa tayo, ang utos, wag. Ang anong conclusion natin dyan? Mga kayo, mga palalo. No? Sinabi na nga wag, pero ganun pa rin kayo. So, matitigas. No? Kaya yung lapat na lapat sa inyo yung sinasabi doon sa 2 Timoteo 3:7, na laging nagsisipag-aral ngunit kailanman hindi nakakarating sa katotohanan. Yan. No? Yung sabi niya kanina mga kaibigan, na yung iglesia daw ng Diyos ay hindi tinatawag sa pangalan ng Diyos. Hindi yata nakikinig ang ating kaibigan, no? Doon sa Isaiah 9:19, ang iyong mga tao, ang iyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Ano nga ba ang pangalan na pinatunayan ni Apostol Pablo na tinatawag sa kanyang pangalan? The body of Christ ba? Walang ganong turo si Apostol Pablo. Doon sa unang Timoteo, paulit-ulit tayo, 3:15 ang sabi, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang ugaliin, parang upang malaman mo sa mga tao, ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos. Ang itinatagubili ni Apostol Pablo, walang iba kundi iglesia ng Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Yung Diyos, baka hindi mo nalalaman, pangalan yun. Yung Diyos, pangalan yun. Tagapaglikha, tinatawag Diyos, pangalan yun. Kaya nga sabi dun sa Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian. Bawat tinatawag sa aking pangalan. Ay si Kristo tinawag na anak ng Diyos. Naluluwalhati diyan ng Ama. Naluluwalhati siya dahil tinatawag sa kanyang pangalan. Kaya kung maling-mali ka, yung grupo mo hindi tinawag sa pangalan ng Diyos, walang mababasa, Wala kang nagiba. Unang-una, yung referensya mong si Armstrong, hindi mo pinapaniwalaan. Hindi ka nagtitiwala doon. Paano mo sasabihin sa akin na matibay na reference mo yan sa akin? Kasi ganun pa man na hindi mo pinapaniwalaan, niluloko mo yung mga nakikinig. Kasi natatakot ka. Natatakot ka sumagot ng yes eh. Nag 10 seconds, Sumabog yung 10 seconds. Umusok. Umusok yung 10 seconds. Dahil natatakot sa Jeremias 17:5. Kung alam mo pala yon, bakit mo ginagamit yun? Natatakot ka rin naman pala, hindi ka naninindigan. Okay, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between MCGI and CBC mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood. Meron tayong halos 50 live viewers, 132 comments. Pasalamat muna Brother Jules. Okay, salamat Mr. Moderator sa ating pagmo-moderate mo sa amin. At salamat sa mga nakikinig sa atin sa live, At sa ating mga kapatid, mga kaibigan, ito yung usapang kaibigan lamang, Usapang pananampalataya at hindi naman kami magkaaway. Kasi ang sabi doon sabi ng Biblia, ang aming pakikibaka hindi sa laman kundi sa espiritu.
No? So kung may gusto diyan na i-PM nyo lang ako ha kung may gusto sa inyo makipagdebate sa akin. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at sa ating kaibigan si Danilo. Okay. At Bro Bishop Danilo, salamat lang din. Salamat Mr. Moderator, no? Napakaganda talaga ng ating moderator. Salamat talaga Mr. Moderator. Hindi bias yung ating moderator ha. Salamat Mr. Moderator at sa ating katunggali ngayon na si Bro Jules. Ito'y usapang pangkaibigan, no? Kaibigan, hindi kami magkaaway ni Bro Jules. Magkaiba lang yung pananampalataya namin. Kaya nag-uusap kami, no? Salamat sa lahat ng mga nanonood, sa mga viewers natin. Maraming salamat. Ipaalam ko pala, pwede ba ko bang sabihin dito, moderator, no? Sa November 3, no, may schedule ako na debate na yung makatunggali natin ay Seventh-day Adventist, si Bro Dinmar Santiago. November 3 yan, alas 5 ng hapon. Maraming salamat, Mr. Moderator, yun lang. Okay mga kapatid, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, so meron nang naghahamon kay Brother Jules dito at kay Brother Danilo, then pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid, kasama doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista gaya ng sa SDA. Meron silang kondisyon na dapat naka-open cam. So maraming ganyan sa mga debater mga kapatid. At syempre yung inyong obligasyon dito sa platform mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, dahil ang debate na ito ay pupunta doon sa ating YouTube channel. Syempre mga kapatid, paki-follow ang dalawang ito dahil meron din silang sari-sariling mga posting sa kanilang pananampalataya. Kung gusto nyo magsuri sa MCGI, you can follow Brother Jules. Or kung gusto nyo magsuri sa CBC, nandyan din kay Bishop Danilo, pwede nyo silang i-follow, tingnan nyo mga kapatid. At please follow din, paki-follow din ako mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging ginaganap ang mga debate at mga podcast mga kapatid. So you can follow me. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the sky. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in